Si Eli Soriano, maraming alam sa tactics, hindi sa hermeneutics. Patutunayan ko po. Una, ano ang biblical hermeneutics? Ang biblical hermeneutics is the study of the principles and methods of interpreting the text of the Bible. And the most important law of biblical hermeneutics is that the Bible should be interpreted literally in its normal or plain meaning. Unless, of course, the passage is obviously intended to be symbolic or if figures of speech are employed. A second crucial law of biblical hermeneutics is that passages must be interpreted historically. Dapat daw pong i-consider yung pong kasaysayan. At pagkatapos ay grammatically. In other words, kailangan magbabase ka rin yung pong pagkagamit ng mga salita grammatically. And contextually, yung bang kabuuan ng teksto. Third law of biblical hermeneutics is that Scripture is always the best interpreter of Scripture. In other words, Scripture explains itself. Yun po. Ang tanong po ay, ina-apply ba ni Mr. Eli Soriano ang mga principles ng Bible interpretation? Obviously po, hindi. Dahil sa kara-karakang pagdadampot ng mga talata sa Biblia at pagbibigay ng kahulugang malayo sa layon ng may akda. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Ito na, Philippians chapter 2 verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Yeah? Take note of the words, work out your salvation. Importante po yan. Kung paano po binibigyan ni Eli Soriano ng ibang kahulugan. There are two things to consider in this text. Remember the principles of Bible interpretation. Number one, consider the grammar used. Number two, consider the recipients. Yung pong mga Kristiyano sa Pilipo. Tingnan po ninyo, sa Philippians chapter 2 verse 12, ang sabi po niya dyan ay, work out your salvation. Hindi po work for. Ang layo ng pagkakaiba ng work for at saka work out. I-consider po natin yung immune system. Mag-work out ka. You will work it out para ikaw ay tumibay, para ikaw ay hindi basta-basta pasukan ng anumang mikrobyo, bakterya o kaya virus, hindi ka agad-agad nanghihina. Ganun po. Ang pagpapalakas ng immune system, meron ka na noon. Katulad yan. Mamaya-maya, pag-aaralan po natin, sino ba itong mga Pilipos na ito? Sino po sila na sinusulatan ni Apostol Pablo? Tandaan po niya dahil ating pong pag-uusapan yan. Philippians chapter 1 verse 1. I-consider naman po natin kung sino po yung mga sinusulatan. Consider the recipients. Philippians chapter 1 verse 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ. Take note of the word saints. Saints in Christ. Yung pong mga sinusulatan ni Apostol Pablo ay mga saints, mga pinabanal, mga hinirang, mga pinili, mga itinalaga. Saints, mga Kristiyano po yung mga yan, mga anak ng Diyos po yung mga yan, no? Which are
at Philippi with the bishops and deacons. Tingnan nyo ang kanya pong sinusulatan pa ay mga bishops at mga deacons. Napakaliwanag, hindi ba? So, Paul called them brethren. Tingnan nyo pa nga sa Philippians chapter 3 verse 1 at saka Philippians chapter 4 verse 1. Naku, kung tawagin po ni Apostol Pablo ang mga taong kanya pong sinusulatan sa Pilipos, panay kapatid sa Panginoon, kapatid kay Kristo. Ang ibig po sabihin, mga disciples na sila. At hindi po yung ina-advisean na para maligtas sila, gumawa pa ng mabuti. Hindi po. Mag-workout na lang po sila. Palalakisin na lang po nila ang kanila pong mga Christian life nang sila po'y magsilbing magandang patotoo sa mundo. At ang kanila pong mga patotoo ang siya magdadala, maghahayag kung sino po sila at kung sino po si Kristo sa buhay po nila. Actually, pakatandaan po niyo ito, all epistles, lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo at ni Pedro, ay mga sulat sa mga hinirang na, mga ligtas na po yan mga yan. Mga pinili, mga itinalaga noon pa, bago palikhain ng sanglibutan. Babalikan po natin yung Pilipos 2:12. Alam po ninyo, meron pong kinalaman yon. Referensya po yun ng mga dati po niyang sinabi. Kung matandaan po ninyo, doon po sa Pilipos 2, 5, 6, 7, 8, na kung saan nagpakumbaba si Jesucristo at nagkatawang tao, nakitulad po sa atin. Ang pagpapakumbabang yon ay ginamit po ni Eli Soriano, hindi akma sa kanya. Dahil tinan po ninyo, ang dami na po niyang mga hinamon, ang dami na po niyang mga minura, ang dami na po niyang nilait. Siya po'y laging nagsasabi po ng mabibigat na salita. Kung hindi po niya kagrupo, abay, minamasama niya sila. Yan ang po niya ugaling yan. Kung talagang siya po ay ministro ng Panginoon, bakit hindi po makita sa kanya ang mababang loob, katulad ng sinasabi ng Pilipos 2:12, sana ipamuhay niya muna yon bago niya ipangaral sa iba. Dapat makita sa kanya yung pagpapakumbaba tulad ng pagpapakumbaba ng ating pong Panginoong Hesus. Ayan. Kung kayo po'y kasama niya, nananawagan po ako sa mga kasama niya sa dating daan o Iglesia ng Diyos, mag-isip-isip na po kayo, umalis kayo dyan, maghanap po kayo ng Christian Church. Gusto ko po kayong maging kapatid, kahit na hindi kayo sumanib sa aking pong iglesia o sa aking pong local church o kay sa aming pong denominasyon. Hindi bali po. Basta ang malaga, kayo po'y kumapit kay Jesucristo, kumilala po sa Kanya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya po kayo kay Jesus. Kaya mga kaibigan ko, wala na ulit po akong pupwede pang ipagmalaki dahil ang Panginoon Diyos naman ay kinupkup din lamang niya ako mula po sa kasalanan at kasamaan. Binago lang po niya ako. At ang mga bagay na ginagawa ko ay ginagawa ko dahil Kristiyano po ako, dahil mananampalataya po ako. Hindi upang maligtas, kundi dahil sa ako'y ligtas na. Yun po ay kung sasabihin po ni Eli Soriano na makakapagligtas ang mabuting gawa, abay, mas marami akong mabuting gawa kaysa kanya. Siya, marami pa nga siyang kaso tinan nyo, kung ang pagbabasehan ay mabuting gawa, abay, maunahan ko siya. Dahil wala po akong kaso. Sa kanya, patong-patong yata ang kanya pong kaso. May kaso pang kung ano-ano. Bahala po kayo dyan. Marami naman po sa YouTube. I-type nyo lang po doon. Cases of Eli Soriano. Naku, Eli Soriano, pareho na lang tayong makasalanan. Ako yung makasalanan. Kaya alam po ninyo, si Jesus ang siyang kumupkup sa akin at siyang nagligtas po sa akin.
God bless you.